So ngayon, sabi ng Department of Agriculture, magbebenta daw sila ng 20 pesos na bigas at uumpisahan nila ang programa sa Visayas. Teka, bakit dun sila mag-uumpisa sa Visayas? Ito ay dahil ito ang last remaining battleground para sa eleksyon. Dito magkakaalaman na kung sino talaga yung ahead. Sa ngayon, very popular ang PDP at yung mga kandidato na ini-endorso ng ating Vice Presidente or are associated with the Dutertes. Lahat ng kandidato are experiencing now, lalong-lalo na those associated with the Dutertes, experiencing a surge in their popularity. So, and why is that? Bukod dun sa pagkuha nga ni Presidente Duterte, ay hindi nagpa-perform ang Marcos administration. Maraming problema, humaharap sa kaso sa Korte Suprema at tumataas ang crime rate or yung yung ramdam natin na safety and security natin is in the toilet. So, ginagawa, kumbaga, itong supposed 20 pesos na per kilo ng bigas project ng Department of Agriculture is really a knee-jerk reaction na kailangan nilang gawin para hindi sila mukhang kawawa sa darating na halalan. So magandang gabi, I hope everybody is well. Sa araw na ito, nakita po natin mayroong pahayag ang ating Vice Presidente tungkol sa sa pag-iingat dapat natin sa tingog party list. Baka inadvertently bigla ninyong maboto, no? Pagdating sa party list po, isa lang ang pwede nating iboto. Pagka more than one ang na-shade ninyo, mai-invalidate yung boto for any party list. Hi kay Bingal, yeah. Bukod pa niyan, mayroon ding, well, aside from yung pinag-usapan natin, mayroon din pong balita tungkol sa pagmumura ng bigas na uumpisahan daw ang programa sa Visayas. Ikli lang ang panayam kailangan dito dahil maliwanag naman. Ngayon, sabi ng Pangulo, gagawin 20 pesos ang bigas, 20 pesos ang pagbili ng publiko sa bigas. Pero paano nila magagawa ang 20 pesos na bigas kung mismong pagbibili sa ating mga magsasaka ay halos ganun din o kaya 22 to 24 pesos kung kung may pera ang gobyerno. Hi, Miss Jeannie. Hi, Miss Zaide. Okay. Gaya ng ginagawa nila dati, ang ating gobyerno ay bumibili ng bigas sa mga magsasaka, pero nagiging mahal siya dahil subject ito to COA regulations. Halimbawa, hindi ka pwedeng bumili sa mga magsasaka ng mga broken rice. Kailangan, well, at least nung nasa NFA ako, kailangan ang bigas na bibilin ay yung best na quality. Hindi yan pwedeng broken, hindi yan pwedeng several, yung may amoy na and so on. So, sinasubject yan sa COA. Therefore, dahil stringent ang mga requirements ng COA, medyo mas mahal ang pagbibili kasi you have to buy the high quality rice. Bukod pa doon, mayroong mga requirements tungkol sa bidding or comparison shopping ng government agency. At kailangan na in accordance yung mabibili ay for its quality ang pinakamura. Doon pa lang nakikita natin na may problema na pag gobyerno ang bumibili ng bigas sa mga magsasaka. Gayon pa man, it is a way para matulungan ang mga farmers natin. So binibili ng supposedly ng gobyerno, ng Department of Agriculture ang bigas sa mga magsasaka, tapos ibebenta yan ng mura. So kahit mahal ang pagbili ng bigas, ay ibebenta ito ng mura, meaning subsidized. Kasi ang government will operate at a loss. Matagal na po yung ganito. Matagal na po ang NFA na nagbebenta ng mas mura ng bigas, binibili ng mahal. Pero usually, hindi ganun kalayo. Kasi kung bibili ka ng bigas, tapos ibebenta mo ng mura, sustainable lang yan kung marami kang sources at marami kang pera, malalim yung balon. Kumbaga, in our case, kukunti na nga ang pondo ng ating gobyerno, gawa nga ng disastrous na 2025 budget natin, as well as the 2024 budget. So ano mangyayari dito? Mahal na dapat ang pagbili sa mga magsasaka ay nararapat na presyo, pero isa-subsidize na lang. So para mapaabot ang 33 pesos per kilo ng bigas na mabibenta at 20 pesos, kailangan i-subsidize ng laki. But wait, there's more. Di pa sure. Kasi although dapat binibili natin na mas mura, pero nararapat na presyo sa mga magsasaka, anong nangyayari? Minsan, sa kagustuhan ng mga government agencies na makasource ng murang-murang bigas, nagkakabaratan. Yun na nga yung problema natin. With the farmers, ang hinaharap nila sa mga traders ay super barat na presyo na nalulugi sila. So dapat ang NFA nagbibili ng bigas na nasa tamang presyo in accordance doon sa ginastos ng mga magsasaka. So ngayon, sabi ng Department of Agriculture, magbebenta daw sila ng 20 pesos na bigas at uumpisahan nila ang programa sa Visayas.
teka, bakit dun sila mag-uumpisa sa Visayas? Ito ay dahil ito ang last remaining battleground para sa eleksyon. Dito magkakaalaman na kung sino talaga yung ahead. Sa ngayon, very popular ang PDP at yung mga kandidato na ini-endorso ng ating Vice Presidente or are associated with the Dutertes. Lahat ng kandidato are experiencing now, lalong-lalo na those associated with the Dutertes, experiencing a surge in their popularity. So, and why is that? Bukod dun sa pagkuha nga ni Presidente Duterte, ay hindi nagpa-perform ang Marcos administration. Maraming problema, humaharap sa kaso sa Korte Suprema at tumataas ang crime rate or yung yung ramdam natin na safety and security natin is in the toilet. Okay? So, natural, bababa ang trust and approval ratings ng ating mga sitting officials at natural, bababa din yung kanilang credibility na ikampanya yung kanilang mga kandidato. So, Inday Sara, with a popularity rating of almost 60%, siya lang ang nag-surge ng approval rating sa mga top officials, now is in the unenviable position of being able to strongly campaign for her candidates. Pag-usapan natin later on yung communications problem. So, ginagawa, kumbaga, itong supposed 20 pesos na per kilo ng bigas project ng Department of Agriculture is really a knee-jerk reaction na kailangan nilang gawin para hindi sila mukhang kawawa sa darating na halalan. So, ngayon, examinin natin kamusta naman ang ratings sa Visayas. Ano ang kamusta halimbawa ang Cebu? By all indications, medyo struggling ng konti or struggling si Governor Gwen Garcia sa Cebu with the strong opposition coming from Pambaricuato. Si Governor Gwen has been experiencing some difficulties habang umiikot sa kanyang kampanya at nahuhuli ito on video. Ngayon, general rule, malakas ang mga Garcia, but this seems to be the first time where their ratings as well as their credibility seems to be tanking dahil naaapektuhan sila doon sa kanilang suporta for President Marcos at yung ginawa ng administrasyon sa pagkuha ni Rodrigo Duterte. So, Iloilo seems to be the only remaining stronghold of the Marcos administration given the strong showing and the strong support of First Lady Lisa Araneta. Ito naman si Grace, kasama ba Iloilo? They can't be so sure. What do you mean kasama ba Iloilo? Ang sabi ko lang is the Visayas is the last battleground. Wala pa po tayong sinasabi tungkol sa predisposition ng Visayas. Pero alam natin, struggling ang mga ang mga kandidato at saka mga local government officials sa Cebu with a strong showing by those who are challenging the incumbents. Hinay-hinay muna, huwag muna mag-conclude. Sabi ni Dynamic Force, kailan due naman sa 20 pesos na bigas sa Visayas hanggang eleksyon? Baka. So like we said, mahilig sa gimmick ang administrasyon na ito. Mahilig sila dahil wala naman silang tunay na achievements na maaaring ipagyabang at maaaring ipakita sa mga botante bilang track record. So, sabi ni Ma'am Mimi, Cebu is Duterte strong. I agree. So, yan, that's how things are standing right now. So, in Western Visayas, we understand that Martin Romualdez has something like a 20% popularity rating in his own bailiwick. So that, not Western Visayas. But dun sa area niya, sa latest summer area, maraming dissatisfactions kay Martin Romualdez, who is the person who most represents the administration. So anong kailangan natin gawin bilang mga taga-suporta sa ating dating Pangulong Duterte? Vote the Duterte candidates. This might become a little problematic given nga yung announcement kagabi ni Congressman Pulong saying that his father has chosen as +2 si Senator Gringo Honasan and aspiring candidate Ariel Querubin. Now, para sa akin, hindi pa po ako makakapag-komento dito because it lacks some context. At the same time, you know that President Duterte can sometimes be inconsistent. Diba? Minsan, he made a push para sa separatist movement for Mindanao, and then 1 week or 2 weeks later, binawi niya yon and says, no, you're not inciting to sedition. Or we're not inciting to any criminal activity like that. We are not going to encourage the dismemberment of the Philippine Republic. Bakit niya sinabi in the first place? It was for a specific purpose to remind the President of what could possibly happen to him pag in-ignore niya ang needs ng Mindanao. Okay. So,
For the moment, hindi po muna namin kukomentuhan kung ano ang intensyon ng ating dating Pangulo, with the one exception that we need to point out. Sino si Gringo Anasan at Ariel Kerubin? Pareho po silang mga former, how do you call this? Challengers to established authority. Pareho po silang nakulong, pareho po silang kino-consider na rebelde o mutineers. They have either availed of amnesty or have been acquitted. Sabi ni Napi Boy, taga Cebu ako ma'am, lahat ng nakausap ko pinagtatawanan yung 20 pesos na bigas. Di kami bobo, alam namin dahil to sa eleksyon. He had 3 years, then ngayon lang sa eleksyon, tagilid siya. Oo, hindi lang yon. Itong push para sa 20 pesos na bigas, na gimmickry lang. Hindi nila inaayos yung sistema. Hindi nila ina-address yung mga hoarding. Hindi nila tinutugis yung mga traders na sobra naman bumili doon sa mga magsasaka. Bukod pa dyan, kulang pa rin ang paglalaganap ng impormasyon para ang mga farmers natin will be able to access other markets at hindi maging dependent dun sa mga rice traders na pumupunta sa kanila. Pangako ng ating Pangulo, ng bagong Pangulo pa lang siya, kaka-inaugurate pa lang, sabi niya, aasikasuhin ang supply and logistics system. Lalong-lalo na sa bigas. What does this mean? It means yung mga bagsakan, may mga lugar para sa mga bagsakan so that they can, pwede silang magbenta. Paggagawa ng mga storage facilities para mas makaka-negotiate, maglalagay sa posisyon ang mga magsasaka na hindi sila agad mabubulukan ng kanilang produkto para magmadali silang magbenta. So, may nagawa ba ang ating Department of Agriculture dito? Magtatatlong taon na po, wala pa rin. Sabi ni Tatay, the Gringo and Kerubin are both PRD's bros in Guardians Brotherhood. Yes, but the question is, Ariel Kerubin, for example, has not shown any strong stand with the impeachment of VP Inday. Gringo has. So si Gringo is a natural choice. If you're choosing somebody you truly want to be your candidate. But why Kerubin? Why would the president put his daughter in a position like that? The emerging theory that we have right now is this, that the former president is not, the message is that he does not seem to be a firm believer in these elections and that he is pointing at these two as like a coded message. Yun ang so far na nakikita natin doon sa mga kaibigan natin who know him very well. So we will have to withhold comment right now on the announcement made by Congressman Pulong Duterte. In the meantime, ito, tama. Sabi ni Hailey Yap Garces, the 20 pesos rice is the cheapest form of vote buying. Correct. Sabi ni Francis Fulache, rice traders, smugglers, etc. Walang conviction, walang nakulong. Sino bang mga to? Even better, sir, walang bagong batas to address that issue. So ano ba talaga? Seryoso ba sila pagdating sa pagpapababa ng presyo ng bigas o hanggang gimmickry lang, stopgap measure? Ang masakit niyan, dahil subsidized ang murang bigas, ibig sabihin tayo rin po ang nagbabayad niyan. Paano ba isa-subsidize ng gobyerno natin ang presyo ng bigas? Hindi ba sila mismo, yun na nga, bibili nila tapos ibibenta nila ng palugi? Sino yung mag-bear ng burden ng palugi na yon? Tayo, kasi tax pesos natin ang ginagamit sa pagbili ng bigas na yan. So pag hindi nakaka-recover yung mga ahensya ng gobyerno na bumibili ng bigas for resale at a lower price, that means tayo po ang nag-provide ng pera na yon at tayo po ang lugi. So 2 beses tayo na sampal niyan. Diba? Kumbaga, bibilin mo, mag-out ka pa rin ng 20 pesos, pero yung hidden cost niyan ay yung paggamit nila ng tax pesos natin para mapababa yung presyo ng bigas pansamantala. In short, this is a campaign gimmick. Ay, nakapag 20 pesos ng bigas. O kita nyo, BBM kung BBM fulfills his campaign promises. Chuchu. Ay, nako, maniwala naman tayo, wag pabudol. Hi kay Ma'am BM. Oo, late kayo. Loko lang. Sabi ni Julius, pambobola lang yung 20 pesos na bigas. Nagbabaka sakaling admin na baka kagatin na naman ng taong bayan sa lumang gimmick na yan ni Junior. Sabi ni Artin, tama ka, sampal yan sa sambayan ng Pilipino, 20 pesos na bigas. Sabi ni Ma'am Eileen, gimmick lang yan sa akin. So, hindi bumibenta. Kumbaga, itong 20 pesos na bigas is an attempt to make it look like they're doing something. Pero ano yung tinatawag namin nun sa karambola, sa mga ganitong gimmickry? AIDS, as if doing something. Pero sa totoo lang, ang tagal-tagal na nilang pinabayaan yan. Sabi ni Sir Max, we need talaga to take rice planting into the future. Huling-huli na tayo sa tech. Totoo yan. Sir, hindi lang sa tech, pati sa marketing strategies. In the age of blockchain, in the age of the internet, nag-iintay pa rin yung mga magsasaka na dumating yung mga traders sa kanila. It's time to take this into the 20th century. Sabi ni Ma'am Mimi, wag po kayo bumili ng 20 pesos per kilo na bigas kasi malaki po yung lugi ninyo. Baka anong klase pa yan. Totoo yan. Sabi ni Mui, 20 pesos per kilo is not sustainable. Production of rice last 2019 statistics is already at 12 pesos per kilo. Di pa kasali paggiling. Kawawa naman mga farmers. Food.
So, muli, mahihirapan sila. Pero alam natin kung bakit tina-target nila ang Visayas. Kasi yan na po, dyan po ang bakbakan ngayon. More or less, the Mindanao is already lost to the administration. Kumbaga, kaya hindi tayo nagugulat na nagkaroon ng sabi-sabi o mayroong umikot na rumor or balita o gossip na sumakay daw sa isang C-130 yung isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa at hindi si VP Inday yun. At nagpaikot-ikot lang daw sa ibabaw ng Mindanao, sa taas, sa hindi lumanding kagad. Mayroon kasing sortie doon dapat sa Cagayan de Oro, pero nagsunog lang daw ng gasolina yung C-130 at na-off yung schedules ng operations ng AFP dahil sa ginawang yun. Nakakaloka. So bakit ganun? Because lost cause na para sa administrasyon ng Mindanao. Doon, lahat ng mga Duterte-aligned candidates mananalo sila sa Mindanao, and that's vote rich. Next. So, sa NCR, lumabas ang ratings ni VP Inday na napakataas. Ang laki ng inakyat. Dati, mahina si VP Inday sa NCR. Pero of course, NCR yung venue kung saan kinuha ang dating Pangulo. And so, hindi nakakapagtaka na namamayagpag ngayon ang mga kandidato na ini-endorso ng mga Duterte. Saya, no? Nakikita din po natin na yung mga traditionally or yung mga supposedly kaalyado o aligned sa Marcos administration pero hindi niya kapartido ay nag-i-endorso na rin pati ng mga PDP candidates tulad ng ginawa ni Manny Pacquiao. So, if Mindanao is a lost cause and the North is, kumbaga, medyo ahead ng slight ang Duterte-aligned candidates, bakbakan is going to happen in Visayas. Kaya nakikita natin na pinlano nila talaga ang kanilang bigas gimmick dito sa Visayas. Sabi ni Bart, taga Cebu ako, maaring may bibili sa bigas. Okay lang, bilhin nyo yan. Pera natin yung ginamit dyan eh. Maaring may bibili sa bigas kung meron, pero di na po papabudol ang mga Cebuano. Maraming salamat po for that assurance. Sabi ni Christine, ang obvious, nag-start sa Visayas. Bakit hindi sa Mindanao muna? Kasi wala na silang chance sa Mindanao. Tanga na lang talaga magpapauto. Correct. So, i-connect natin yan dun sa sinasabi ni VP Inday. Ang sabi ni VP Inday, ay, mag-ingat dyan sa tingog. So, kinikwento niya ayon kay VP Inday, kaya may tingog party list. Kasi gusto daw ni Speaker Martin Romualdez na meron siyang nationwide na na network. Hindi niya magagawa yon dahil kahit Speaker of the House siya, representante lang siya sa isang distrito sa Leyte. So, paano yan? Di ba? So, kumuha siya ng party list at inamin naman daw ni Speaker Martin Romualdez na siya, in VP Inday Sara's words, may-ari ng may-ari ng Tingog party list. Teka ililipat ko para dun sa mga nanonood sa Facebook at saka dito sa YouTube, ililipat ko lang saglit, matitigil saglit yung video natin, Ayan. So, ayan. So, we're back. Thank you very much for your patience. So, ito na nga. So, ang sinasabi ni VP Inday is, bakit kailangan ng party list ni Speaker Martin Romualdez? Kasi gusto niya mayroong nationwide network. Dahil syempre, his ambitions go into the national. Ayaw niya na simple lang siyang representante ng isang district sa Luzon. Naaalala niyo yung People's Initiative. Ang plano sana nila is for him to be able to make the leap into a national position kung babaguhin nila yung saligang batas. So the proposal or yung mga sinasabi na proposal was, ang nakalagay kasi doon sa PI is, ang Congress can make the proposal for changes in the Constitution by itself and without the Senate. Para wala nang debate-debate. Wala na silang kalaban. Sila lang mag-uusap sa Kongreso, mababago na nila ang saligang batas. Buti hindi natuloy yun. Ngayon, bakit nila gusto? Because at tandaan po ninyo, yung mga sabi-sabi tungkol dyan sa parliament na yan, na ingatan kung sino yung nagpapakalat ng mga bali-balita na ganyan. Because the parliamentary system, as we now can see, will be perfect for Speaker Martin Romualdez. He can be the Prime Minister forever, because he only has to win votes in his district, but be able to control the entire country. So, yun ang nakikita natin na kanyang pakay, according to Vice President Inday Sara. So, following that, nag-create silang party list para mayroon silang nationwide na reach. At may nationwide distribution system din po sila pagdating dito sa eleksyon.
So makikita nyo, sabi ni VP Inday, that a lot of funds were channeled through Tingog party list. Sabi ni Arnito Paloma, I'm from Cebu, attorney, parang matatalo na si Gwen dito. Wow, nayanig. Mayayanig ang institusyong Gwen Garcia, ano? Problema kasi kay Governor Gwen is, aside from being closely associated with President Marcos and with his administration, yung anak niya is a cabinet member of the Marcos administration and her son-in-law is a congressman very closely aligned with this administration. So, twitwami sila. Sabi ni Gigad, bakit ang nangyayari sa bansa is parang walang boses ang lahat? Hindi na tayo binibigyan ng government ng magandang project. Ang gobyerno ay para sa tao, general welfare. Yes, sir. This is what happens. So, may boses tayo. And in fact, naririnig tayo. Makapal lang talaga yung mga nakaupo. Kasi they don't care. In other words, alam nila na things like this will not sit well with us. Dali, wala ba akong moderators dito sa sa TikTok? Yan. Right. Next. So, ang nangyayari is they know, they are well aware na walang proyekto ang gobyerno ngayon or nothing that's going to be finished anytime soon. May mga kunwari groundbreaking, pero ilang beses ba kayo nakakita ng ribbon cutting ng presidente? Yung ribbon cutting na meron actually natayo. Parang wala. Or parang ang konti lang. So, and you know why? Because they don't care. They don't care, they know, and in fact, alam nila, we already have cases in the Supreme Court, alam na natin where the money is going, where the money is coming from. It's coming from our tax pesos. And wala lang, they keep spending it like it's theirs. Kung makaano sila. But they don't care what we think. So kahit naririnig nila, kahit nakikita nila tayo sa social media na umaangal, na binabatiko sila, kinikriticize, pinapakita natin na alam na natin na wala silang achievements, pero puro pang gugulgol ang kanilang inaatupag. So, ibig sabihin yan, they don't really care. This is not, kumbaga, walang kakwenta-kwentang administrasyon ito. So what do we do in the meantime? Kung nasasaktan sila sa kritisismo natin, then that's what we keep doing. Bakit? Because we just need the critical mass that's necessary. Oops. Sabi ni Julius, itong admin nito ni Junior, di ko alam kung ambisyoso o hambog lang talaga. Sabi ni Blue Eagles, why is the entire lineup of Bohol facing disqualification? Solid Duterte po ang Bohol. Oo nga that's why I love Bohol. Kudsa, ang ganda ng kultura, ang ganda ng lugar, mambabait yung mga tao, ang baba ng crime rate ninyo. Solid Duterte pa rin. Sabi ni Ma'am Riza Abella, kahapon andun si Gwen Garcia, Duke Frasco, sa Poro, Camotes Island, kaunti lang daw tao. I'm sure Governor Gwen is not used to that. Sabi ni Mang Yan sa London, daming gold na shovel at ribbons tuwing eleksyon. My goodness, we've never moved on. Ayun na nga eh. Short commercial, sabi ni Ken. Special mention lang po sa Antipara mo today. Hindi ko nakalimutan yung anti-blue light glasses natin ngayon. Sabi ni Blue Eagles, buti hindi tinapon ni Gwen ang mic kasi konti lang ang tao. Aray! Sabi ni Julius, naririnig nila reklamo natin kaya andyan ang pambansang Karen nila, si Auntie Claire, taga-Salag palagi. Pero nagiging successful ba? Kasi nga minsan, hindi naman sa I don't like to get personal na with Attorney Claire, no? But sometimes I wonder if anybody is helping her with the responses. Kasi, halimbawa, yun, sinabihan siya ni dun sa interview ni Sir Ted Filon na ito may balita ng ganito, pito yung na-unalive. Ganito yung may bata na unalive, ganito. And he was asking a question about it. And yung sagot lang niya was simply to say na it's kasi kaka-report. Isolated incidents yan, pero kaka-report ng media. Hindi na tayo may kasalanan ngayon, ha? Kaka-report ng media, nagmumukha daw mataas ang crime rate. Walang instance dun sa kanyang response
na nakiramay siya dun sa mga pamilya ng mga nasawi. Diba? Very concentrated sila on disproving us, proving that we are all wrong, proving that that yung impressions ng taong bayan ay mali. Nakakalimutan nila that there are people behind these statistics. Sabi ni CRTV, si Gongwen ito, nag-speech siya sa stage at binabatukan siya ng Philippine flag dahil sa hangin, parang symbolic na pahiwatig. Aray! Sabi ni Sabino, solid Duterte kami dito sa Toledo, Cebu. Kailangan iboto natin ang Duterte plus 2, Villar at Aimee. Ito sabi ni Joker Jack. Hi kay Tan, kay Nolly. Wala. Kay Giro, thank you. Wow, ang bait ng mga daming gifters. Hi kay Macy. Okay. Sabi ni Blue Eagles, grabe tawa ko kay Sir Conrad ng Karambola, binanatan si Auntie Claire, tinawag na president. Claire. Sabi ni Joker Jack, di ba masusumbong si Auntie Claire sa IBP na unlawyer-like yung actions niya? Well, hindi ko alam. Kayo yung bahala dyan. Sabi ni Ken, Bisaya po ang aming angkan. Kababayan po namin ang Marine PRD. Solid Duterte kami regardless of what the current admin says about them. Hindi na po kami mabubudol ng mga walang hiya. Sabi ni Katoy, anong masasabi mo sa sinabi ni Aimee Marcos na hindi siya makalapit sa kapatid niya? Ibig sabihin ba na talagang nangalang si BBM sa mga nangyayari sa bansa? Taga-pirma na lang yata si BBM sa mga gusto ni Tamba. Well, actually, what she's saying is that there's no information coming from her. Kumbaga, walang nagre-real talk na Ate Ime doon sa kanyang kapatid. I don't think, of course, she will downplay, kapatid niya yan eh. Pero, totoo yan, hindi siya talaga nakakalapit. Totoo yan. Saksi ako dyan. At maaga yan nangyari, 2022 pa lang ginaganyan na siya.